BS Management graduate ako, pero sa hirap ng buhay, hindi ako nakapasok ng trabaho dito sa Pilipinas. Rinal ko maging OFW. Doon ko nasubukan na napakahirap pala nag-aalaga ako ng anak ng iba, pero yung anak ko, iba ang nag-aalaga. Minsan, nagkasakit yung anak ko, nagpaalam ako sa amo ko. Ang sagot ng amo ko, "Doktor ka ba? Bakit kailangan mong magpaalam umuwi? Pera ang kailangan ng mga pamilya mo, hindi ikaw dahil hindi ka doktor." Doon ko na-realize na napakahirap talaga pala pag wala kang pera. Dahil hindi ka talaga makakauwi kung wala kang pera. Nung nagsimula ako, wala akong alam na pwedeng gawin. Pero mahilig ako mag-Facebook. Napaka-Facebook addict ko talaga. Share lang ako ng share nung una. Hanggang sa merong nag-inquire. Sabi ko, pwede palang gamitin ang Facebook. Doon na ako nag-start na gamitin yung Facebook. Kahit na naglilinis, tuloy-tuloy pa rin ang share ng business. Ginagawan ko ng paraan, nagtatago ako sa CR pag nandiyan ang amo. Facebook pa rin ang Facebook. Pag nakatalikod ang amo, Facebook share pa rin about sa opportunity. Yun yung ginawa ko. Terminate ko yung amo ko dahil mas sinigitan na nito yung sahod ko sa abroad. Umuwi ako ng Pilipinas, agad-agad clinic yung cheque ko, worth 300,000. Nag-full time na kami mag-asawa. Sa wakas, nabuo na ang pamilya namin. Then, after 6 months na nagpo-full time kami, doon naman kami nagkaroon ng first car namin na Innova, 2012. 2012, naging top rising star ako. Then, 2013, doon na ako napasok as top earner ng company. During 3 years, full time dito, hindi ko inaasahan na makukuha ko pala ang dream car namin na Camaro. Hindi ko akalain din na sa dati kong trabaho na nagdadrive ako na bilang isang delivery crew, ngayon, nagdadrive na ako ng sarili kong sasakyan. Na yun nga ay si Bumblebee. Ito yung pinaka-ultimate dream namin mag-asawa, magkaroon ng sariling bahay. Nakuha namin itong townhouse worth 2.7 million. Doon na unti-unting nabuo yung pamilya namin, na may sarili na kaming bahay na hindi na kami nakikitira sa pamilya namin. Noong una, pangarap lang namin ng grupo ko na magkaroon ng isang bahay na magkakapit-bahay kami sa isang subdivision. At nangyari nga yun. Ngayon, magkakapit-bahay kami. Napakasarap sa pakiramdam na hindi lang ikaw yung yumayaman, kundi pati ang grupo mo. Ang ma-advise ko lang sa lahat ng OFW sa mundo, maging open-minded lang sa opportunity. Napakarami ng OFW gaya ko na napauwi dahil sa napakagandang opportunity na to.